Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipapakita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal ng lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningingan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapistahan ngayon ng isang apostol, si San Bartolome. Nakikita ang pangalan niya sa mga talaan ng mga apostol. Sa Ebanghelyo ni Juan, mayroong kwento tungkol sa pagtawag kay Nathaniel. Isa siya sa mga apostol, pero wala naman ang pangalan ni Nathaniel sa ibang mga ebanghelyo. Maraming nagsasabi na maaaring si Bartolome at si Nathaniel ay iisang tao lang. Madalas mangyari na ang mga tao sa Bible ay may 2 pangalan. Sa New Testament, isang Hebrew name at isang Greek name. Kaya ang Bartolome ay isang pangalan sa Griego at ang Nathaniel naman ay pangalan sa Hebreo. Ang pagbasa natin ngayon ay galing sa aklat ng pahayag, The Book of Revelation, ang huling aklat sa Bible. Nasa katapusan na tayo ng aklat. Pagkatapos ng maraming pagsubok at pag-uusik na naranasan ng simbahan, ipinakita ni Juan kung paano magwawakas ang kasaysayan ng bayan ng Diyos. Dinala siya ng anghel sa napakataas na bundok. At mula doon nakita niya ang pagbaba ng Jerusalem mula sa langit. Ito ang bagong Jerusalem. Ang hugis nito ay isang square. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Mataas ang pader nito. Mayroon itong 12 pinto. At sa bawat pinto nakasulat ang 12 lipi ng Israel. Ang lungsod ay nakatayo sa 12 saligang bato, kung saan nakasulat naman ang 12 pangalan ng mga apostol ni Jesus. Ang bagong lungsod ng Jerusalem ay sumasagisag sa buong bayan ng Diyos sa simbahan. Ito ay bukas sa lahat ng tribo ng Israel at ang katatagan at katuruan na namamayani sa bayang ito ay ang mga katuruan at pagsasaksi ng mga apostol. Kaya ang buong bayan ng Diyos ay binubuo ng lahat ng mga nasa luma at bagong tipan. Sinasabi naman na ang isang palatandaan ng tunay na simbahan na ito'y apostolic
na nangangahulugan na ito ay nakatungtong sa katuruan ng mga apostol. At ito ay nagpapatuloy ng gawain ng mga apostol. Sila ang pinadala ni Kristo upang magpatotoo sa Kanya at upang ipalaganap ang magandang balita. Ginagawa din ito ng simbahan ni Kristo. Kaya hindi tumitigil ang simbahan sa pagpapalaganap ng katuruan na dumating sa atin sa pamamagitan ng mga apostol. Ibigay mo sa akin, Panginoong Hesukristo, ang sagisag at katapatan ng mga apostol na pinadala mo upang magpatotoo tungkol sa iyo, na ikaw nga talaga ang anak ng Diyos at aming manliligtas. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.